February 22, 1986, 2 araw matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos na siya ang nanalo sa snap elections, inanunsyo ni nooy Defense Secretary Juan Ponce Enrile at nooy AFP Vice Chief of Staff Fidel Ramos ang kanilang pagtiwalag sa rehimeng Marcos. Kinagabihan, nanawagan ng nooy Manila Archbishop Cardinal Sin sa mga tao na sumuporta sa mga nag-aaklas na sundalo. Minister Enrile and those with him have appealed for food and expressions of support. Those of you who wish to help, to do so. I ask you to boycott 7 banks. February 23, 1986, nanawagan na rin ang nakalaban ni Marcos sa snap elections na si Cory Aquino. Pinakilos ni Marcos at AFP Chief of Staff Fabian Ver ang kanilang puwersa, pero dagsana ang mga tao sa kalsada para suportahan ang grupo ni na Enrile at Ramos. Napuno ng tao ang kahabaan ng EDSA, Ortigas at paligid ng Camp Aguinaldo at Camp Crame. Hinarang nila ang mga sundalong pinadala ni na Marcos at Ver. Nariyang lumuhod sa harap ng tangke at mag-abot ng bulaklak sa mga sundalo. Samantala, patuloy na dumarami ang mga opisyal ng militar na kumakalas kay Marcos. What is happening is not a coup d'etat, but a revolution of the people. Nakilala ang pangyayaring ito sa buong mundo bilang EDSA People Power Revolution, isang revolusyon na mapayapa at suportado ng sambayanan. Gabi ng February 25, 1986, nilisan ng pamilya Marcos ang Malacanang sakay ng helicopter ng Amerika. Tuluyang sinalakay ng mga tao ang Malacanang. Mga taong galit sa anilay kalupitan at pagmamalabi sa pwesto ni Marcos. Tuluyan ang nagwakas ang 21 taon ni Marcos sa pwesto. Simpleng pakinggan ang kwento pero marami sa mga bata ngayon ang hindi nakakaalam nito. Hindi pa sila pinapanganak noon at nang tanungin namin ng ilang mag-aaral sa public school, ito ang aming natuklasan. Ano yung alam mo tungkol sa People Power Revolution? Wala po. Pero naikwento yan sa'yo sa eskwelahan, na ituro yan. Hindi ba? Doon na po naalala eh. Pag-aaway ng mga tao. Oo. Anong pinag-awayan nila? Dahil sa hindi tamang pagsunod. Meron din namang ilang alam ang nangyari noon. Pag-aklas ng mga tao nung rehimeng Marcos. Bakit kaya sila nag-aklas? Siguro po marami na po sila nakikitang hindi makataong ginagawa ni Marcos noong mga panahong yon. Sabi ni Reggie, karamihan sa kanyang alam natutunan niya sa pamilya at pagbabasa sa internet. Si Isabela naman, 13 anyos, iminulat daw ng kanyang magulang at eskwelahan. Hindi kayo makakapagsalita ng malaya, hindi kayo magkakaroon ng kalayaan para sa inyong malay kung hindi sila nag-ed sa People Power Revolution. So sana po maalala nila na ang kalayaan nila ngayon ay may bigat at kailangan nila yon itaguyod. May mga grupo naman gaya ng Bantayog ng mga Bayani na kabilang sa advokasya nila ang pangalagaan ng alaala ng EDSA People Power. Pero panawagan nila sa mga magulang, sana raw ay talakayin din ito sa kanilang mga anak. At sa Department of Education naman, nawa ay mas malalim daw itong matalakay sa mga eskwelahan. Ang citizen ang nagtumba kay Marcos, ang citizen ang nagsira sa dictatorship. Buong taon naman daw ay may mga aktibidad sila para panatilihing buhay ang espiritu ng People Power. At sa Sabado nga, magtitipon sila sa EDSA People Power Monument sa EDSA at White Plains Avenue. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.